Ngayong araw nga pala mga kaprobinsyano maaga tayong pumunta ng palengke. Dahil magang-maga nautusan tayo ng aking boss commander. At ako iniingitan ng isang masarap na ulam ngayong araw. Kaya itong seafood ang aking naisipang bilhin. Totale madalang lang din naman tayong makapagluto nito. Kaya nakasisigurado ako napapasa ito sa kanyang panglasa. Nung makabili na nga tayo mga kaprobinsyano, eto at dumiretso naman ako sa likod ng palengke para bumili ng fresh na gata. Alam nyo na siguro ang lulutuin natin ngayon mga kaprobinsyano. At nung mabili ko na nga lahat ng kakailanganin ko sa pagluluto, umuwi na rin ako kaagad ng bahay. Abe, napakainam nga at pagdating ko meron na kaagad nakatimplang kape. Abe, nakakatuwa nga at wala pa akong sinasabi nakatimpla na. Sana araw-araw ganire. Pagkatapos nga naming magkape ni Boss Commander, eto at sumaglit naman ako sa aking munting gulayan para maitanim itong mga buto ng sitaw. Sana nga mga kaprobinsyano tumubo na ito ng maganda. At nung nakaraan kasi walang masyadong tumubo at nalubog sila sa tubig. Tapos minsan nga pag nalingat ka madadali naman ng kambing. Dahil medyo tanghali na rin mga kaprobinsyano kailangan nating umpisahan ang ating luto serye. Inumpisahan ko sa pangunguha ng bulaklak ng kalabasa dito sa aking munting gulayan. Tapos sinamahan na rin natin itong mga talbos. Dahil ang magiging recipe nga pala natin ngayong araw mga kaprobinsyano ginataang kalabasa with seafood. Medyo matagal na kasi na may naka-stack na kalabasa dito sa bahay. Kaya saka kung masayang bibigyan natin ito ng isang maganda-gandang luto. Dito nga pala sa amin mga kaprobinsyano, kapag gusto mong makabili ng fresh na seafood, kailangan mo talagang agahan sa pagpunta ng palengke. Dahil kapag tinanghali ka na, panigurado, hindi ka na makakapili ng maganda. May kamahalan pa naman ito dito sa aming lugar. Kaya kailangan maganda ang mapili mo para sulit ang pinangbili mo. Ilang beses nga nating binalawan yan mga kaprobinsyano para makasigurado tayong malinis. Pagkatapos maghihimay naman tayo nitong mga gulay nating ilalahok. Ni-request kasi ni Boss Commander yung isang masustansyang ulam at masarap kainin. Kaya itong simpleng gulay pasasarapin natin. Alam nyo ba mga kaprobinsyano, itong hilig ko sa pagtatanim ng gulay isang gawain na matagal ko nang gustong gawin. Dahil medyo maliit lang yung lote ng aking magulang noon, kaya limitado lang yung naitatanim naming gulay. Mabuti na lang nung nakapag-asawa ako nabigyan kami ng sariling lote na kung saan medyo maluwang at talagang makakapagtanim ka ng iba't ibang klaseng gulay. At dito naman kasi sa bukid, basta masipag ka lang magtanim at mag-alaga ng mga hayop hindi ka talaga magugutom. At malaking tipid din talaga kapag may nakikita kang pwedeng iulam sa paligid. Pagkatapos nga nating maihanda lahat ng ating gagamiting sangkap, mag-uumpisa na tayo sa ating luto serye. Bali, ang discarding gagawin ko nga pala dito mga kaprobinsyano, una ko munang lulutuin itong sahog na seafood. Bali, isinangkotsa ko nga lang pala yan sa bawang at mantikilya. Sandali lang din naman natin itong isasalang mga kaprobinsyano. Tipong magbago lang yung kulay, goods na. At isasalang pa kasi natin ito mamaya kasabay ng mga gulay. At nung bumuka na nga yung mga tahong ni Carla, eto at agad-agad ko na ring hinango. Hindi na tayo nagbago ng kawali at dyan na rin tayo magigisa mga kaprobinsyano. Igisa lang natin ng mabuti itong luya, sibuyas at bawang. Isang kutsarang alamang na hindi maalat, dilis na binabad, tapos diretso lagay na nga nitong kalabasang lagkitan at itong ating sitaw na hinimay, konting mekos-mekos at ilagay na natin itong pangalawang pigang gata. Tapos takpan lang natin ng ilang minuto mga kaprobinsyano. Medyo makunat kasi yung kalabasang lagkitan kumpara sa mga normal na kalabasa. At nung matansya ko ang medyo half cook na yung una nating nilagay, sinunod ko na rin kaagad itong kalabasang labsakan, tapos yung kanyang talbos, at isunod na nga rin pala natin itong kakanggata, 4 na pirasong siling berde, magic seasoning at kaunting pamintang durog. Wala na nga patumpik-tumpik, ilagay na natin itong tahong at alimasan. Tapos imekos-mekos lang natin ang bahagya mga kaprobinsyano. Saka natin tikman ngayon kung ano nalagay ng lasa. Medyo kinulang nga tayo sa alat kaya nagdagdag pa ako ng kaunting asin. Maya-maya nga lang inilagay ko na itong bulaklak ng kalabasa, tapos itong shrimp cubes na pampadagdag linamnam. At ang panghuli, paibabaw na natin itong ating nabiling hipon. Abe, ewan ko na lang kapag hindi pa na-satisfied yung aking Boss Commander dyan, with toppings na siling damoho. Bago nga natin hanguin, tara tikman muna ulit natin. Naku po, muntik pa ako mapatalon sa sarap. Tara at hanguin na natin at diretso na sa lamesa. Ayun no, parang pwede yatang ihanda sa Pasko. Dahil Tom Jones na nga kaming mag-anak, tara po't samahan nyo kaming kumain mga kaprobinsyano. Kain po tayo mga kaprobinsyano. Tom Jones na, kami yung mag-anak. Samahan nyo po kami. Mga kaprobinsyano, ulam mo. Paano tapo tayo? Gutom na po ang inyong lingkod. Ano natin pangatan itong shrimping. Ating shrimping. So natin dito
mga kaprobinsyano. Kulit siya pa. Ang malakas ang sausawan natin yan. Bibigyan natin yan ng siling damo. Sarap! Kalbasa. Sitaw. Parang ano lang. Maliit lang yung kanya. Kung baga sa kami, tukoy lang kami sa hog dito. Kaya hindi na Kulay. At itong aking prinsesa ay talagang tuwang-tuwa dito sa mga alimasa. Halatang madalang magulam ng ganito eh. Ano yung kakainit yung yellow? Sarap ah. Eh po naman tayo. Kainin natin ang probinsyano. Ayun, at napasaya ko na naman daw ang aking boss commander. Sadyang malakas din talaga sa kanin yung ganitong klaseng ulam. O paano ba yan mga kaprobinsyano? Busog na naman po ang mag-anak. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bye!